Well, yung ano pala, yung ox jumping. Ox jumping, pagka tinignan mo sa internet, hindi masyadong ano no, hindi masyadong exposed, wala masyadong nag-mention ng ox jumping. Ah, ito yung parang taboo topic siya, no? Taboo topic. O ayaw nilang ma-reveal, baka kasi hindi na nila magawa. No? Kasi hindi naman siya illegal, pero ano ito parang petiks-petiks. Sa BPO, di ba naka-ano kami, naka-headset, tapos ah, meron kami pinipindot na ready, no, not ready, meeting, mga ganun, lunch, break. May pinipindot kami sa program para maiset mo yun. Pagka wala ka sa ready, hindi ka papasukan ng tawag. Hindi ka papasukan. So, pag nilalaro mo yun, ox jumping, tawag doon. Auxiliary jumping, AUX, auxiliary jumping. So, ibig sabihin, hindi ka basta-basta papasukan kasi naka-queue yun, naka-queue. Marami kayo, di ba? Nakasunod-sunod yun So, pag napitik mo yung ox jumping mo na yun, magiging 0 uli yung bilang mo. Yung waiting time mo magiging 0. So, saklap nito, kahit na 100 kayong call center agents, no? Pagka yung karamihan doon hindi tumatanggap ng tawag, nakatambay lang, na mabilis lang sa daliri niya na mag-trigger ng ox jump. Kawawa naman yung ibang tumatanggap ng tawag, no? So yung number ng agents baliwala yung pinapasahod mo, napakarami kung hindi talaga sila nagtatrabaho ng tama, no? So yun yung ox jumping na yun, minamanipula yung settings, no? Kasi importante lang naman yung ready, which is green. Kasi yung iba doon puro red, no? Lunch, break, log out, bathroom, ganon. So, meetings, no? Kung ano-ano pa. No? Dun makikita yung ganon. Ang nangyari, bawal yun. So, pag may nahuli ka na ganon, maaari kang matanggal agad. Pero, gawain yun kahit na saang BPO, kahit sinong tanongin mo, gawain yun. Marami may ganun, pabilisan lang ng ganun. Iba years and years na ginagawa. Marami rin kasi akong kaibigan sa iba sa ibang call centers. Pagka nag-gathering kami rito sa likod, no, drinking session, yung sinasabi nila sa akin yung mga ganong revelation. Basta ako ngayon baguhan pa lang, kasi 4 months pa lang ako So tinetesting ko. Nagkataon, ang dami kong calls, no. So dumating meron kaming weekly weekly report. So lumalabas yung tawag ko monthly, no, monthly report. Pero makikita mo yun every week may dumarating Every week may dumarating, makikita mo yung standing mo, no. So kung meron pumuri sa'yo, pero meron nagalit, number of calls, no, number of calls handled, tsaka number of hold time, no, kung gaano mo siya katagal hinold. So may mga ganon, nandun nakikita lahat. Kita lahat talaga. Sabi ng iba hindi raw, kaya sila nag-ox jump sabi nila hindi raw nag-trace yung ibang bagay. So hindi totoo yun, no. Sa kaka-investigate ko, totoo pala yun. Tsaka may solusyon. May solusyon yung mga ganon, yung ox jumping, may solusyon, kitang-kita na kagad Pero parang ayaw nilang ano yun, yung atupagin. Ito sa buong BPO industry to, sa kabuuan, around the world, may mga solusyon. Pero hindi na nila pinapansin, no? Hindi na nila inaatupag yung solusyon. Kasi parang siguro hindi naman ganun kalaki impact o ano. Pero palagay ko may impact din yun Dahil, ewan ko, may mga agents kasi natakot nang humandle ng calls. Tatakot na sila Kaya, iwas sila ng iwas, no? Log out ng log out, ganun. So, di bali ng konti ang sahod, basta't wag lang, makaiwas lang sila, no? Hindi sila matawag na absent o ano. So, doon ako nagtataka, no? Kasi, nang time talaga na nag-work ako talaga, wala namang ganyan Pag pumasok ka, tatrabaho ka na kagad hanggang sa umuwi ka. Hindi yung sa kalagitnaan, matutulog ka, magpapahinga ka ng matagal na oras, no? 4 hours, 3 hours, 4 hours. So, hindi ako sanay sa ganun. Pagpasok, trabaho, di ba? Tapos uwi. Ganun, or overtime, ganun. So, yung nakikita ko dun sa kaso na yun. So, yung sa akin naman, ang dami kong number of calls, no? Ang layo talaga. Pag nakita mo sa stats, parang 500 calls, 500 handled calls, 500 plus
590 yata, ganun. Tapos makikita mo yung mga, mga ibang tao, yung mga iba, nasa kalahati, nasa 1/3, ganun. So nakikita ko may diferensya. Sabay-sabay naman kaming nag-work. Tapos sabay-sabay din kami ng break, sabay-sabay din kami ng holding time. May mga standards Hindi ka pwedeng magtagal ng walang tawag, no? Sa mga 3 minutes lang. 3 minutes every interval siguro para pahinga mo lang yung lalamunan mo, no? O kung ano man gawin mo, mag-stretch ka. Pero mag-ready ka na agad para tumanggap ka na agad, no? So, ang inaano ko, kailangan mahalin mo yung gantong job sa BPO. Kailangan mahalin mo siya. Kailangan hindi ka matakot tumanggap ng calls. Kasi kung hindi, napaka-miserable ng buhay mo. So, kailangan harapin mo siya. Ibigin mo siya. Kung hindi ka dito sa work na to. Hindi ka pwede sa gantong work. Yung handling calls, hindi pwede. Kailangan harapin mo to. Ganun lang yun, para hindi maging miserable buhay mo. Kasi kung tatagal ka dito sa field na to, unless kumuha ka na lang ng mga non-boys, no? Kumuha ka na lang ng mga non-boys, yung mga moderator ka ng Facebook, moderator ka ng Instagram. Ganun lang kunin mo, mga chat room, chat box. Wag na yung ganitong calls, no? Kasi yung calls talaga mag-i-interact ka sa mga tao, tapos iba-ibang klase ugali. May matanda. So, siyempre titignan mo rin kung matanda yung kausap mo. Malamang sa malamang, masisigawan ka niyan. Una-una, may hinanapan dinig niyan. No, pag nakakita mong ang kausap mo 70-80 na, sisigaw talaga yan. Kasi hindi ka niya marinig, hindi mo na siya marinig. No? Tapos yung iba naman, pagka naman mga 20s, 30s na tatawag na sa kwarto, no? Nasa bedroom na, natutulog na yung pamilya niya. So pabulong naman, boses ipis naman. Hello, can I check my policy? Diba? So ang hirap naman pakinggan. Pagka naman yung mata na, I cannot hear you. What? What you talking about? So cranky na siya kaagad. So dapat alam mo yun, hindi ka masyadong balat sibuyas. Makikita mo naman, ikaw mismo sa isip mo na ipapaliwanag mo na kung ano nangyayari. So yun yung kwento ng ox jumping. Marami talagang gumagawa sa industriya. No? So, dapat lang mabawasan ng konti. Tsaka may paraan Meron kasing isang parang program, may program yun yung kumakabit dun sa tawag. Kasi hindi naman to linya, hindi to kagaya dati, na to, computerized. Voice over, ang tawag dito voice over internet protocol. Internet na yung boses, parang yung mga messenger sa Facebook Messenger, yung Yahoo Messenger, 'di ba, Google. Hindi na to by internet na to. Kaya internet na rin yung dialer, internet na. Hindi siya gumagamit ng ng pera, no, ng load. Hindi siya gumagamit ng load. So yung program na yun, nandoon sa computer yun naka-minimize. May dialer yun Dapat sana wala na, no? Doon sila nagda-dial doon nakakapag-outbound call, doon nagda-dial yung mga aux jumper para mag-reset yung kanilang yung kanilang ready button, no, para sa queuing, para hindi sila pasukan agad, no. Pero nangyayari lang yun pag maluwag yung tawagan, nangyayari yun, pwede mo magawa yun. Pero pagka tinatawag namin queuing, o tawag ko bugbugan yun ang sinasabi ko, boxing na kasi hindi ka natitigilan talagang pagbaba mo, tuloy-tuloy na yung tawag, no. So hindi ka makakalundag doon. Paano makakalundag? Di ka nga wala nga 1 second, papasok na naman isa, no. Magagawa mo lang yun pag tunay na wala naman talagang tawag. Sige mo, gagawin mo yun pag tunay na walang tawag. So parang pangit din nung ganong life, no. Sinubukan ko for a while pero hindi rin enjoyable kasi papahinga ka ay talaga namang may pahinga, no. So pipitikin din nila. So pitikan lang kayo, mangyayari pitikan lang lahat ng mga tao dun sa sa lugar. Mag-aano ka, jump din sila. So parang jumping session na, no. Pero iba talaga, batikan, iba talaga. Re-render pa ng overtime. Wala nang tao sa opisina. Re-render pa ng overtime. Tapos poporma lang 'yan, magkikwentuhan lang yun. Isipin mo, sa sobrang galing na nila na gagawa na nila yung kwento-kwento na lang, tapos
hayaan na lang nila yung ibang opisina tumanggap ng tawag, no? Pero nag-overtime yun, no? So, hindi mo maintindihan no? Bakit ganun. Pero alam ko, hindi ako naniniwala, hindi nila alam yan. Sigurado, alam din nila yan. Kasi, ang tagal na yan. Ang tagal na ng mga style na yan, no? Hindi lang binibigyan ng solusyon, pero meron. Okay. Rock and roll.